So guys, panoorin natin yung sinasabi ng mga witness na about dun sa flood control na corruption, about dun sa flood control corruption natin. So sinasabi nga ng mga witness na sumusunod sila sa utos ni Yusek Catalina Cabral. So malinaw pa sa sikat ng araw yan na talagang si Yusek Cabral ay kilala yan. Kilala yan. Na yun yung ginagawang utusan para kumolekta. Base yan sa informasyon na. Kahit si Mayor Magalong ay yung sinasabi na meron nga tayong Yusek na babae na ayan lang yung pupunta sa lugar na to para kumolekta ng yung mga tinatawag na kickback. 'Di ba? So panoorin natin. Ungkat sa bail hearing sa Sandigan Bayan na tumatanggap lang ng verbal instruction noon ang mga tauhan ng DPWH Programming Division mula sa namayapang si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kung sino ang ilistang proponents sa mga DPWH projects. Ito ay kahit walang anumang formal na dokumento o memorandum na ibinababa sa opisina. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Inamin ng testigong si Engineer Peter Cortez sa Sandigan Bayan 3rd Division na sumusunod lang sila sa utos ng namayapang si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kung sino mga senador at kongresista ang ilalagay bilang proponent sa mga proyekto ng ehensya. Naganap ang pagdinig sa bail plea ni dating Senador Bong Revilla Jr. at iba pang dating opisyal kaugnay ng malversation case sa Manoy Coast Project sa Pandi, Bulacan. Hawak ni Cabral ang Programming Division kung saan officer in charge si Cortez. Ang kay Cortez, basta may ibinabang utos ang staff ni Cabral, ay sumusunod na lamang sila dito at diretsong inilalagay ang mga pangalan ng mga proponent sa kanilang database. So, itaka lang natin ito Kagaya ng sinasabi ng mga kilalang mga politiko, kagaya ng Mayor Magalong, kilala yan si Yusek Cabral na walang ginawa yan kundi kumolekta lang ng mga kickbacks o yung tongpats na sinasabi, no? Sa mga kontraktor. Ganyan ang ginagawa niyan. Totoo yan, hindi yan Kaya nasa kanya lahat ng record kung ano mga pinag-uutos sa kanya, kung ano yung mga taong nakakasalamuha niya. Kaya yung hawak ni Congressman Leandro Lebiste, totoo yun. Di ba? Totoo yun. Siya talaga ang pinakasusi ng lahat kung sino yung mga pangunahing nakinabang sa anomalya ng flood control. Di ba? Pero anong nangyari? Bigla siya nawala. Hindi natin alam kung namatay or pinatay o or something, di ba? Walang pagburol, walang hindi natin nakita yung mukha, yung patay, yung Basta wala. So, based on mga kwento-kwento na baka pinalabas ng patay para hindi madiin yung mismong gobyerno. Kasi siya talaga ang pinakasusi ng lahat Kung sino talaga yung mga sangkot at kung sino yung pinakapangunahing Siya talaga. Lahat. Kaya si Congressman Leandro Libiste, alam niya na kung sino yung pasimuno. Na mismong gobyerno mismo natin, yung mga pasimuno. Di ba? Pero ano nangyari ngayon, di ba? Si Martin Romualdez naghugas kamay. Tinuturo niya, executive. Di ba? So, ang executive naman, tinuturo si Martin Romualdez at si Saldico. Di ba? Tapos ang gobyerno naman, tinuturo si Saldico at si Chis Escudero. Di ba? So, bakit naman sa ganung klaseng drama na mismong si Romualdez na nagsabi na ang may kagagawan ay ang executive at ang si Saldico nga. Di ba? Pero napaka-imposible yun Yung sinasabi niya na wala siyang alam, imposible yun. Imposible yun. Siya lahat ang nagmamando ng lahat kung bakit may Quadcom, kung bakit alam niyo kung bakit nabuo yung Quadcom na yan. Dahil sa ambisyon niya maging presidente, nakipagsabuatan siya ngayon sa mga dilawan na galit sa mga Duterte. Ganyan, ayan ang totoo niyan. Kaya kung anong kinahantungan kinahantungan ni PRRD dahil yan sa kagawaan ni Martin Romualdez. Di ba? Sa pakikipagsabuatan niya sa mga dilawan, kasama ng gobyerno. So sa madaling salita, iisa lang yan sila ng bituka. Hindi yan dahil may naglilinisan. Wala. Pare-pareho yan sila sangkot. Di ba? Dahil unang-una, hindi makakagalaw yan si Saldico kung hindi utos ni Romualdez. Si Romualdez naman, hindi yan magagalaw ng ganyan kung walang sasandalan na BBM. Ganun lang kasimple yan. So lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng mga investigation sa Quadcom, lahat yan pakana ni Romualdez sa tulong ng mga politikong Liberal Party o yung mga dilawan. So now ngayon, dahil di ba nagkakabanggaan na yung executive at saka si Martin Romualdez, kanya-kanya na sila ngayon ng hugas kamay, turuan. Pero para sa akin, bilang mga DDS supporters, huwag tayong basta-basta maniniwala sa drama nila. Dahil ang masasamang tao, kahit na anong gawin niyang pagdadrama,
hindi mawawala pa rin yung pinagagawa nila kay PRD, na isang kasamaan pa rin yung pinagagawa nila kay PRD. Can you imagine? Si BBM, pinalibing yung kanyang tatay. Pero anong ginanti niya? Dahil si BBM, dahil si PRD nagsasalita tungkol sa mga kapalpakan ng gobyerno, yung ba dapat iganti? Di ba? So, malinaw na malinaw yan na may kagagawa niyan si Romualdez at yung mga politikong dilawan na nakapagkuntsabahan kay Romualdez at sa gobyerno para ipadala si PRRD sa Hague. Ganun lang kasimple yan. Ayan yung pinaka ano talaga kung bakit. No. So kung ako kay Romualdez, total binabagsak na siya ng ng mismong pinsan niya o mismong executive. Sabihin niya yung totoo. Na kung sino yung may kagagawan kung bakit pinadala si PRRD sa Hague. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga, gumawa ka na rin naman ng kasamaan, no? At sa huli, pwede ka pang makagawa ng kabutihan sa bayan. Lalo-lalo sa pamilya ni Duterte, dahil hanggat buhay ang isa sa mga kapamilya, hindi makakalimutan yung pangalan mo na isa sa tumarantado sa pinakaama ng mga Duterte. Ganun yan, hindi yan makakakilos si Romualdez nang walang DBM. Kaya lahat ng nangyayari yung investigation sa Quadcom against lahat yung pakana ni Tambi. Dahil sa gustuhan niyang maging presidente. Sa tulong ng mga dilawan. Kunaibal siya ng mga dilawan. So, di ba? Sabi sa inyo kapag ang dilawan talaga nagkaroon ng sa gobyerno, ang talaga, palpak talaga yung mangyayari sa gobyerno. Di ba? Isipin mo, sa pakikialam nila, nagkaletse-letse yung bansa natin ngayon. Di ba? Totoo yan, hindi yan makakakilos si Romualdez na hindi siya nakipag-connive sa mga dilawan na to. Kaya ngayon, lahat ng mga dilawan, lahat ng magsisinungaling gagawin nila, wag lang manalo si Bibi Inday Sara. Ganyan yung yan. Di ba? So, yun. Peace.